ikaw ang tunay na minahal. Hoy! Grabe naman tayo sa part na yan. Concert King? Lion King. Ano ba? Lion Wait lang ha. Welcome po sa Lihim ng Liham. Mahal ka pang ako, baby ko. Siyempre naman, ang programang wala namang masusolusyonan. Ano lang, napag-uusapan lang din naman. Napag-uusapan lang Mga reaction naman. natin, komento, okay lang yan. At siyempre naman, oras muna natin, partner. Oras natin, 8:31 na po. Yan ang umaga. Opo. Oo. Partner, anong naramdaman mo? Grabe, parang masaya ka pa. Ang lungkot-lungkot ng story natin. Hindi. This time kasi na ito to, yung reaction ko muna, partner. Reaction. Ano bang, dito? Ano ba? Yan? Hilong-hilo? Nahilo. Nahilo ka ng nahilo. Oo, sa lahat po ng mga hindi po nakakakita, pwede nyo po kaming masilayan sa facebook.com/energyfm1067 and on TikTok. Hello po sa mga nandyan sa TikTok account namin. Yan, welcome po. Sige lang po, pasok lang po mga ma'am, mga sir. At syempre, pwede po kayo mag-send din ng comments din ninyo sa inyong, sa aming number pala. 0945 367-8792. Alam mo, papalitan pala tong reaction. Yung mukha ko na yung lalagay. Para may mga walang ganun eh. Walang Bakit? ganun. Stop, ganun. Papalitan na to nila Makoy. Oo. Sige. Mukha na lang. Mukha mo na lang. Okay, bakit ganyan yung reaction mo bilang isang lalaki? Lalaki din kasi yung letter sender natin. Ano ako dun sa babae kasi, di ba? Parang nung una, clingy siya, di ba? Tapos hanggang sa nawala. Oo. Parang hindi na ganoon. Ang una kasi naisip ko, akala ko kasi ang mga lalaki lang ang gumagawa ng ganoon. Yung Sa nawawala una, ng gana. Tapos, di ba, kumbaga, darating yung time na hindi na siya clingy, tapos meron na pala siyang kinakausap na iba, may kalandian na. So, ang babae rin pala may gano'n, no? Well, ako naniniwala kasi ako, partner, na ang lalaki, meron talaga kayong may moment talaga kayo na sa una clingy, tas biglang mawawala. may distance ng konti. O mawawala, tas biglang magiging clingy na naman. Ganon kayo naturally. Totoo yan. Aminado diba? ako dyan. Aminado kayo dyan. Pero ang mga babae kasi, kapag clingy sa umpisa, tapos naging distant, may rason. Oo. Hindi natural sa amin yun yung biglang... Bigyan mo ako ng magandang rason kung bakit gano'n nangyari sa... Hindi, ex niya na to, di ba? Ex niya na. Anong kasi nga, hindi sila masyadong nagre-reach out with each other, to each other. Kasi nga, sa mga circumstances, like may trabaho yung isa nag-aaral. So, siguro nakulangan sa effort. At saka, meron kasing umentrang iba. Oo. Kasi diba? Kasi ang mga babae, ang pagkakaalam ko sa totoong buhay, kapag yan naging clingy, di ba, tuloy-tuloy yan eh. Di ba, tuloy-tuloy. Tapos, pag halimbawa, ang partner niya ay hindi naman ganun ka-clingy din. So, ang tendency niyan, hindi niya titigil, tutuloy-tuloy niya pa rin. Kaso nga lang doon niya sa kwento ni Kaloy, medyo tagilid na tong si girl. Kasi nga, gaya nga nasabi mo, may umentre. May umentrang iba. Sa madaling salita, malandi siya. Hoy! Grabe ka naman dyan sa part na yan. Kasi hindi niya inilaban yung relasyon eh. Bakit siya, siguro? Sabihin natin meron siyang in-entertain na iba. Pero bakit naging parang, di ba naging parang clingy rin siya dun sa bagong umentra? Siyempre, gano'n naman pagbago. Di ba? Bakit? Rason ba yun para mag-clingy ka na may jowa ka pa? Wait lang, to her defense naman, baka naman, well, alam ko mali yung ginawa ni ate girl, pero kasi baka nga kasi, hindi rin masyadong umi-effort itong lalaki. Kaya, di ba, imbes pero na... hindi sapat na rason yun para sabihin mo na hindi lang siya, kumbaga binigay, sasabihin nyo kasi mga babae, ako, naging clingy ako sa'yo, binigay ko, pero parang walang balik. Pero ba't parang wala lang sa'yo? Pero sana, hindi niya yun itinigil. Kinausap niya, nag-usap sila, at sinabi niya, bakit gano'n? Ba't parang ako lang yung clingy? Ba't ako lang yung nagmamahal sa isang relasyon natin? Ba't ako nagmamahal sa relasyon natin? Ba't ikaw, ano nangyari? So, tatanungin mo eh. Ang lalaki naman magkukwento yan eh. Totoo. Kumbaga kung may nararamdaman kang problema at hindi ka satisfied sa treatment sa'yo, kailangan mong sabihin yon para maayos at kahit paano makapag-adjust yung lalaki. Or baka mamaya, itong si lalaki, ito si Kaloy, una pa lang, yung pagkasabi mo kanina partner na screen name niya, hindi siya totoo sa sarili niya. Hoy, grabe ka kasi naman. bakit yung tatago? Hindi kasi shy type siya. Hindi rin eh. Kasi kung ganon, ang pagtatago kasi ng isang tunay na totoong pangalan mo, ang pagkatao mo, ay isang kahulugan na hindi ka totoo sa sarili mo eh. Hoy, grabe ka naman. May ganun eh. May mga pangga naman tayo talaga na ayaw i-reveal for privacy purposes. Kasi nga, kumbaga kinuwento mo naman yung story halimbawa, mo. sinabi natin na, sige, Jimbo. Mali ba kung may kaso? Jimbo. May utang, di nalaman na agad na niloko siya. Hindi, first name lang. Ba't kasama ba apelido? Loko rin eh, no? Choice nila yun kung gusto nilang hindi gamitin yung tunay na pangalan nila. Kasi doon din, nagiging basihan ko yun eh. Kung bakit
kailangan itago? Ikaw yung mismo nagkaroon ng problema eh. Kumbaga, ikaw yung nasaktan eh. Ba't mo itatago? Di ba dapat, humingi ka ng opinion namin, dalawa, para masabihan ka na ito yung dapat mong gawin. Oh. Pero sa pinakita mong ganyan, X ka sa akin. Kasi nga, yung babae, kahit sabihin natin malandi yung babae, ikaw may mali ka rin eh. Hindi ka naging totoo sa sarili mo. Oh. Diyan pala sa pagpapakilala mo sa amin, mali ka na eh. Parang may problema ka sa kanya, partner. Yung totoo ba? Kilala mo ba to? Maling-mali eh. Oo. Kilala ko yung dating namin. Oh, ay, Hindi, yun Yan lang yung naisip ni Jim. Kasi kami dito, guys, yung mga nakikinig sa radyo at mga nanonood sa Facebook Live partner, totoo, bumabase lang kami sa binibigyan yung letter. Yun ang nakikita ko, yun ang opinion ko, partner. Para sa'yo, may mali na doon. May mali na Kasi doon. hindi niya na-reveal yung tunay na pangalan niya. Tsaka doon pa lang sa pagiging klingin ng babae, di ba dapat proud tayo mga lalaki? Kasi ang babae, minsan lang maging, karamihan ng mga babae ay gusto bine-baby sila. Oo Real talk naman. Yan, real talk yan, ha? Oo. Pero ngayon, di ba, babae, pag, ang sarap sa pakiramdam ganun, babae, kiss mo kung gusto ko ba siya. Ano Diba? ba? Yung mga ganun, Ay, mahaba. Ayan, nakakaano ng... Gusto ko 3. Yeah, di ba? Anong part na nakakaano ng pakiramdam o yung mismong hindi ka magloloko sa relasyon ninyo kasi nga napakalambing, di ba? Kasi, Araw-araw ganyan. Di ba, partner, ang katotohanan naman ng life, ang pagiging manloloko ay nasa ano yan eh. Baga nasa karakter yan ng tao. Kahit anong pagiging sweet at pagiging clingy sa'yo ng babae, kahit nga maganda, kahit matalino, kahit sikat, mayaman, kung manloloko ka eh. Ang hirap din kasi maging judger eh. Kapag sinabi natin na naglandi itong babae siya, nakagad may kasalanan. May rason. Lahat naman ng pagkakamali, may rason. Ba't niya nagawa to eh? Oo. Yun. Sana lang, kung doon pa lang sa unang parte ng relasyon nila, nakikita nila na meron ng pagkakamali, meron ng problema, Yes. 'di ba? Hindi sila satisfied pareho. Sana pinag-usapan nila. Ang Tapos solusyon. kasi bago sila naging nakipagrelasyon sa iba, sana tinapos muna. Yes, tama ka doon. Tsaka, Diba? tsaka ito yung lagi nakikita ko, no? Hindi ako perpekto, no? Hindi ako perpekto sa isang relasyon. Pero bakit hindi pwede bang ayusin? Di ba pwede namang ayusin yung mga bagay na mga simpleng ganito Nasa lang sa kanila yun, Oo, partner. Kumbaga, at least ginawa mo yung part mo. Yun yung magandang ano ngayon yung mga rason yun. Ako, hindi ako sumuko. Inilabang ko ito. Pero wala na akong magagawa kasi siya na may kulang. So Alam yun, mo, pwede na yun. Nasawag mo. Tama ka dyan. Ang pangit lang din, partner, ng naging dating kasi nalaman niya from a friend diba? na meron ng karelasyon na iba at meron ng new guy talaga itong ex niya nang ganun kabilis. Yun. Ibig sabihin, hindi pa sila naghihiwalay, may niluluto na. Yun. 'Di ba? Kaya ang pangit ng datingan. Yun yung ano ko. Yun yung, alam mo, sa totoo, you're getting my nerve. sobrang nakakaano lang talaga. 'Di ba? Pero i-wish na lang natin ng well itong si Kuya mo, si Kaloy. Kasi, nasaktan ka, pero siguro nga, hindi ka naman din perfect. Walang perfecto sa inyong dalawa. At definitely, dalawa kayong may pagkukulang sa relasyon na ito, no? 'Di ba? Kaya ang masasabi lang namin ni Jimbo is, good luck sa next na relasyon mo. Good luck. 'Di ba? Lahat naman tayo, no? Pag mga hindi nag-work yung isang relasyon, gawin natin isa siyang lesson. Tama. Oo, 'di ba? Okay. At i-pick up natin 'yan, tapos i-apply sa susunod na relasyon. Tapos ikaw naman yung manloko. Hoy! Mali! Talawin natin ito, partner. Sabi ito, naman ni ha? Grace, sabi, talagang ganyan ang life. You will never know what future comes. So, darating din ang time na merong babae na totoo at hindi ka lolokohin. Sabi naman po dito ni Lariela Torre, hayaan mo na siya, Kaloy. Focus ka na lang sa pag-aaral mo. Wala namang problema sa'yo. Hindi lang yan ang mahahanap, hindi lang yan nahanap at na-feel sa'yo yung katangian na hinahanap niya. Sabi naman po ni, sabi ni Hilma Wari, partner. Ano sabi? Sabi dito, Ito. yan. Good luck sa next relationship mo, Kaloy. Remember, the right one will come at the right time. With feelings, ha? Yeah. Sabi ni Emmanuel, love is sweet pero hindi dapat nakakulong. Always remember, mag-set tayo ng boundaries, magbigay ng space at ipakita na kaya rin natin o kaya pa rin kayong mahalin kahit may independence. Ayan, ito sabi ni Manuelito Salud. Ang sabi niya, minsan naniniwala ako sa kasabihang walang forever. At yung sabi ni Sydney Sheldon, sabi niya, nothing lasts forever. Pag nalalamig na yung partner mo, tandaan nyo to may pinag-iinitan ng iba. Baka mas magagaling yung bago, buti naka-move on ka na, pray and hope for your forever. Welcome muna sa single world.
Ayan. Sige, tama naman. Sabi dito ni Paul, Nicolas, kulang sa details yung sender. Ay, nawala. Nasaan na yun? Kulang sa... Nawala na. Oh, sorry na, ha? O sabi, ito yung programa na sinasabi ko sa inyo, sabi ni Paul, ayos din perspective, walang bias. Totoo naman dito eh. Kanya-kanya tayong yung opinion eh. Kasi lahat yan experience mo namin. Hindi naman lahat. Grabe ka naman. Ay, sorry. Sabi dito ni Roldan, sablay ka po doon, Oy, DJ. bakit? Hindi kasi nga, well, kanya-kanyang perspective pa rin. Bakit Roldan? Dito yung pinaglalaban mo kasi yung tunay na pangalan kasi yung gamitin. Pero ang sabi niya dito, privacy po, syempre, marami nga din na nakikinig na tropa niya. Ay, naku, eto, sasagutin kita, Roldan, ha? Kahit na nakikinig yung tropa niya, alam nyo na yung katotohanan eh. Bakit po pa ikakaya? Nangyari na yan. Diba? Ang gusto lang niya malaman is yung, nangingi na siya ng simpatya eh. Sympathy. Yun lang yan. Sige, bahala kayo magtalong dalawa. Sabi naman ni Robert Plata, galingan mo kasi, boy. Oo, tama. Aray mo. Sabi ni Odebeka, dapat lumandi din si sender. Kawawa siya tuloy. may pagganti. Uy, grabe naman yung mga mali. advice ninyo dito Mali. sa lihim ng liham. Tandaan nyo total na, eto, sasagutin ko to si Odebeka. Sabi niya, magano rin daw siya, lumandi din. Tandaan nyo, pag ikaw ay ginaya mo yung tao na yon at naglandi ka, baka mali mo, yun yung mismong niloko mo, yun yung forever mo eh. Sinayang mo lang. Oh. Diba? Minsan kasi gano'n na nangyari eh. Yung paghihigante, hindi mo alam, hindi mo na napapansin. Hindi nyo napapansin na yung tao mismo na yun na niloloko mo, yun na pala yung magiging forever mo sana, na tapat at loyal sa'yo. Pero ako kasi partner, ay ibang paniniwala ko eh. Once ang tao na wala sa'yo, ibig sabihin, wala ka talagang chance with her or him. Ano lang talaga siya. Kumbaga parang kasama lang siya sa journey mo pero hindi talaga siya ang destination Yes, mo. hindi Kasama lang siya. Hindi siya yung the one mo. Oo. May mga ganyan talaga eh. May mga may ginawa ang Panginoon natin, mga pangga. Tandaan niyo to, amen ha. Tandaan niyo to. May mga Gamitin si Lord. Hindi, ito. May mga para din si Lord yan sa isang relasyon. Tanda to, i-quote niyo ko dito. Di ba, huwag kang tumatawa, teka. Ikot nyo ko dito. Susumbong ka, mapapanood niya to. Ang Panginoon, binibigyan tayo ng pagsubok para makayanan natin. No. Ang isang relasyon, minsan nagkakamali tayo, pero natututo tayo sa pagkakamali natin. Dahil walang tama na nagiging mali. Totoo pero yan. ang mali, pwede rin tama. Alam mo, ang gulo mong kausap. Hindi, joke lang. Hindi, tandaan nyo lahat. Hindi man naging nag-work yung isang relasyon, gawin mo siyang inspirasyon. Totoo Tandaan yan. nyo lagi yan. At ang inspirasyon na yan ay magpapatatag ng iyong sarili, ng iyong dignidad. Di ba? At may takot sa Diyos. Oo. Amen? At saka ako naniniwala din ako, partner. Ang dami natin paniniwala ngayong araw na to, Siyempre, yan talaga. Naniniwala ka, tumataas yung gasolina. Dapat maniwala tayo dito. Hindi ako naniniwala ako, partner, na yun nga, no? Hindi ka man maging successful, hindi ka man naging successful doon sa relationship mo na yan. May rason kung bakit. Yes, At nasaktan ka man, niloko ka man, sa tingin mo, talagang nag-cheat siya sa'yo. Ano yan? Parte yan ng grand plan for you. Diba? Tsaka huwag ka magtanim ng galit, hayaan mo siya. Dahil hindi naman kayo masisira, siya yun eh. Okay lang yun. Ikaw, at least ikaw, alam mo na yung mga galawang ganon. Okay lang May yun. idea ka na. Kasi kapag nagalit ka, at least alam mo na nasaktan ka kasi, di ba? Kung magtanim ka man ng galit, siguro for a moment, di mo may iwasan, partner, kasi tao ka lang eh. Pero piliin mong mag-let go from, alam mo yon, may time na magle-let go ka talaga. Totoo yan. Sige, kung tumagal kayo at nagpakasal pa kayo, malaking problema ang mangyayari. Buti na lang, Buti wala. na, di ba? Nandiyan ang God. Is-enter niyo yung Panginoon kasi siya yung nagbibigay sa atin ng daan para makita natin right one natin. Diba? Alam mo, minsan ganyan talaga tayo eh. Oo. Maging mabait lang tayo. True. Huwag tayo mapagganti. Totoo. Just be natural. That's not so you. Ay, sorry. Hindi, malapit na si Believable eh. Oo. Hello. Ay nako, Panggaha, 8:45 na po nang nagpamagandang umaga. Thank you very much sa lahat po ng mga sumama sa amin ni DJ Jimbo ngayong umaga na to. Bukas po ulit, mahabang diskusyonan na naman ito. Okay. Sana maging okay ka na ha at huwag magtanim ng galit. Maraming salamat mga panggad. Nako, ito na partner. Susunod na ang Baklitas! Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo. Sabihin mo! Energy!